Breaking news po mga kababayan, impeachment ni VP Sara na basura. Ako po mga kababayan, Korte Suprema, may pinasabog na balita. Sabi ni Atty. Manuelito Luna, kaya itong mga congressman, mga kababayan na sila De Lima, ngarag na. Sila Luistro, Terry Ridon, sila Congressman Chua, Benny Abante. Naku po mga kababayan ko, umiiyak na ng matindi. Bumalik sa kanila ang kanilang ginagawa kay Sara. Matindi po ito. Sara Duterte napasayaw ng hawak ko ang beat. Mga kababayan ko, panoorin po natin itong pasabog ni Atty. Manuelito Luna, former PACC Commissioner. Lagot, Trillanes, naglulupasay na. Mga kababayan sa takot, ito na po ang pasabog. Magugulat talaga kayo. Bakit ganito? Parang ginagawang basketball, dinidribble-dribble muna bago i-shoot. Ano kaya? Ano bang intention ng House dito? Pahiyain si VP Sara? Or maghanap muna sila ng mga kaalyado nila na susuporta? Or they are just buying time for the obvious? Kasi pag umabot ito sa plenaryo, baka hindi aabot yung 1/3 at ito ay totally mabasura mismo ng House of Representatives dahil nga sa napakahinang complaints at ang ginagawa ng House ngayon parang siya na yung nag-a-act na parang court or kangaroo court na bawal because only the Senate sitting as an impeachment court in a proper proceeding can do this. Ngayon po sa nangyayari sa impeachment trial ni VP Sara, meron naman din po kasi nagsasabi na kapag inakyat ito sa plenary ay magkakaroon ng epekto sa number of voters sa kung ilan yung boboto kasi kumpara noon nung nakaraang taon kung saan umabot ng 251 yung votes sa plenary kaya umabot sa Senado. Sa tingin niyo po, attorney, magkakaroon ng epekto sa number ng boboto kapag ito'y nahihain na sa plenary? Definitely, may mga naririnig tayo na hindi kasing lakas noon ang panawagan dyan mismo sa loob ng House. Kaya siguro gusto nilang i-dribble-dribble muna ito para makumbinsi nila yung mga kasama nila dyan sa House of Representatives na sumuporta. Kasi I see a dwindling and weakening support dito sa impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Of course, takot sila kasi malapit na ang 2028 at mahina yung complaints. In fact, yung NUP, National Unity Party, nag-express na ng kanilang collective decision na kung walang bagong matter and evidence na makita sila, hindi nila susuportahan itong impeachment complaints. Kaya nababahala siguro sila. Kaya dribble muna at ginagawa ito nila through their power of subpoena. Nag-i-issue ng subpoena at nag-fishing expedition para makumbinsi pa nila yung kanilang mga kapwa kongresista. But I think that will not work sa sitwasyon ngayon kasi obvious talaga na napakahina ng impeachment complaints and the complainants have failed to substantiate yung kanilang mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Ayan mga kababayan, talagang maaari nga na ang reklamo kay Inday Sara sa impeachment ng mga maletagang ng Kongreso ay walang sapat na grounds mga kababayan, walang ebidensya. Tila ginagawang kangaroo court, tila fishing expedition ang ginagawa. Walang karapatan mag-mini trial ang Kongreso. Ito po ang sinasabi ng mga abogado, mga kababayan, gaya ni Atty. Manuelito Luna. Gaya nga ni Atty. Torion. 'Di ba? Isa po sa mga pangunahin
na nag-file ng TRO para i-petition at kalampagin ang Korte Suprema na patigilin ang ginagawang mini-mini trial ng kangaroo court ng mga congressman na ito. Dahil wala silang karapatan. At talagang ginagawa nilang politika ang motibo. Naku po mga kababayan ko. Grabe, Attorney Torion, sumabog na naman. Binira. Kasalanan nyo, hindi kayo naghanda. Ayan. Sabi naman nila, dilema dito mga kababayan, si Sara Duterte daw ay ginagamit na balute o panangga ang Korte Suprema. Kaya si Delima, sinabihan rin na maaaring madisbar o makontempt dahil nga po tila hindi nagpapakita ito ng respeto sa Korte Suprema. Tila para bang mas mataas si Delima sa Korte Suprema. Sinasabi niya kasi, si Sara Duterte takot na harapin ang kanyang kaso. Ginagawang takbuhan ang Korte Suprema. Parang Sara's Court ito. Ano yun? Pag-aari ni Sara ang Korte Suprema para sabihin na Dilima na Sara's Court ito. Takbuhan ni Sara para hindi managot sa kanyang kasalanan daw. Itong sinasabi ni Dilima na siya namang binanatan ng mga abogado dito. Tila madidisbar o makokontempt ito dahil hindi nire-respeto ang Korte Suprema. Naku po mga kababayan. Sinabi na nga ng Korte Suprema, itigil na yan. Labag sa batas yan. Kaya nga, di ba, binasura na ang impeachment. Makulit ang Korte Suprema, makulit ang Kongreso, mga kababayan. Tila, si Sara yung kanilang target lock. Sa panahon natin, mga kababayan, krisis po ngayon. Tapos ang inaatupag nila, itong si Sara Duterte, pabagsakin. Pero hindi nila nakikita ang kanilang mga sarili. Na talagang karamihan sa kanila mga kababayan ay nakatanggap ng maleta ayon po sa salaysay ng mga Marines. Kaya dito si Sara ang kanilang hinahabol kasi nga po si Sara ay malakas po na magiging pangulo sa 2028. Sumasabog ang kanyang pangalan sa survey kahit saan. Mapadyaryo, maparadyo, mapa-mainstream media, mapapakalye survey. Siya po ang pinakamataas po na number 1 contender. Si Larissa Ontiveros, nako, pinulot sa kangkungan. 0.07 lang yata sa kabila ng kanyang mga ginagawang pagpapakitang tao. Sa kanyang mga effort, pupunta sa Kalayaan Island, Group of Islands. Ayun, nagsip-sip doon. O, anong nangyari? Mahal kong Pilipinas, galit ako sa korupsyon. Wala din nangyari. Hindi ininda ng mga kababayan natin ni hindi pinansin yun. Bagsak sa survey. Si Tulfo, bagsak din. Si Manang Lenny, bagsak din. Si Torre, bagsak din. Pangarap maging pangulo. Sinasabi ng mga loyalistang tanso. Si Torre daw ilalaban daw kay Sara. Malakas daw ito. Nako, yun, pinulot sa kangkungan, mga kababayan. Ganon din, pangarap din ni John Vic Rimulya na gayahin si Tatay Digong. Kaya yung mga ordinansa ngayon, kahit naghahalo ng simento na kahubad, kahit sa loob ng bahay, hinuhuli na. Kahit nag-swimming, tapos wala kang t-shirt, hinuhuli. Marami mga memes mga kababayan sa social media. Nakabarong na yung mga dress code ng mga naghahalo ng hollow blocks. O ngayon tuloy natin. Sara Z. Duterte. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Balikan ko lang po yung Admar. isa po sa mga kini-question nila. Kasi alam ko kayo din po yung petitioner din sana doon sa
impeachment, no, versus sa Pangulong Bongbong Marcos, kaso hindi lang natuloy. Pero isa sa mga kini-question po, no, maging yung sa petisyon na inihain din po na sa pangunguna ni Attorney Israelito Torion at itong sa kampo ni Vice President Sara Duterte, ay yung treatment po sa impeachment kontra kay PBBM na lumusot at itong impeachment kontra kay VP Sara. May napansin ba kayo na masyadong pinapaboran ang paghimay ng husto sa impeachment kontra sa pangalawang Pangulo? Obvious yan, Admar, na ganon ang sitwasyon. Kasi in the case of PBBM, binigyan lang ang 2 complaints. Yung amin nga, hindi sinali kasi hindi tinanggap ng House Committee, House Secretary General sa office. So, napakabilis ang pag-dismiss doon sa 2 complaints on substance ng House Committee on Justice. Dito naman, pinagbigyan nila. And if you look at the complaints, mas malakas yung complaints laban kay PBBM or Marcos Jr. kumpara dito kay Vice President Sara Duterte. And yet, itong House Committee on Justice, binigyan nila ng importansya, binigyan nila ng atensyon, at pinapalakas nila itong mga mahinang complaints laban kay VP Sara Duterte. This is clearly double standard. Ito yung sinasabi nating maling pag-apply ng kanilang mga at proceed bordering on fishing expedition. Opo. And maliban din dito po, sir, kasi tuloy pa rin ang sabi ng Kamara, tuloy pa rin ang kanila pong magiging pagdinig kasi wala nga man naman pong TRO na ilalabas po ang Korte Suprema. Maaari pa rin ba silang mag-contempt dito sa lagay na ito? Halimbawa, may mga mayroon silang sinubpina doon ng mga dokumento, may mga private entity na kanila pong pinatawag. Halimbawa po, magmatigas yung mga individual na ito na maglabas ng mga kinakailangang dokumento kasi tingin nila hindi naman ito trial pa. Siguro kung sa Senado, yun na talaga yung full-blown na trial. Tapos hindi tatanggapin ang rason na yon ng mga kongresista. Meron ba silang contempt powers sa puntong ito po, attorney? Wala namang question na ang House in general merong contempt power. Pero dito sa sitwasyong ito, hindi nila magamit yan Kasi improper, illegal, and unconstitutional yan kung sakali gamitin nila. Dahil itong mga bangko na sinupina nila, itong mga korporasyon at mga individual, including law firms na sinupina nila, meron silang karapatan para tumanggi, para hindi sundin yung supina na inisyu laban sa kanila. Because this is not yet that part or proceeding wherein pwede nilang pagbigyan itong mga supina because the House is not a court in an impeachment. It's only a Senate sitting as an impeachment court. Kung sakali na sa kanila na yung impeachment complaint, ang pwedeng mag-issue ng subpoena. Opo, attorney, masyado na po bang mahaba itong impeachment na ito kumpara sa mga nasaksihan at kabilang kayo? Ayan mga kababayan ko. O, kita niyo naman. Magaling magpaliwanag po si Attorney Manuelito Luna, former PACC Commissioner. Kahit na mabulok ang mga bituka nila kakapanira kay BP Sara Duterte, di kami mauuto. Sabi ni Gerly Joy Cayetano, the ball is not on Wild BP's hand. Hindi ang judiciary branch or Supreme Court, mas lalong hindi ang executive branch or palasyo ang merong constitutional mandate to form a court impeaching impeachable public servant. Abogadong dapat yan who underestimate the Congress Justice Committee. Congress natin ngayon mga void ang pag-iisip sa sobrang desperate nila at takot makulong sa 2028. Ayan, takot sila kay Sara. Mga kababayan, kasi nga si Sara ang the next president. Ako po. Sa mga nag-petition din sa mga impeachments sa nakalipas na mga impeachment proceedings? Napakahaba, nakapagtataka. At ang sabi ko nga bakit ganito? Parang ginagawang
basketball, dinidribble-dribble muna bago i-shoot. O, kita nyo mga kababayan, dinidribble-dribble muna bago i-shoot. Eh kung may ebidensya na idiretso na sa sa Senado, hindi yung fishing expedition pa kayo, wala naman palaking ebidensya na matibay. 'Di ba mga kababayan? So yan lamang po ang ating bahagi. This is the Wonders Philippines. Isang like po, isang share at isang subscribe. Salamat po mga kababayan. Ayan o, transparency for a better democracy, 'di ba? Sila walang transparency. Bending dalo lahat sila. Kahit sinabi na ng Korte Suprema, itigil na yun. Pipilit sila, kaya yun. Ibabasura ng Korte Suprema ito. Okay? Kaya si Sara Duterte tuloy-tuloy sa 2028. Next president, ayan po. Ang sinasabi ng taong bayan, okay po. Salamat po.